Akala mo ba kaya ka hindi masaya ay dahil kulang ka sa pera, sa pagmamahal, o sa tagumpay? Pero paano kung ang totoong dahilan ay ang sarili mong ego? Maraming habit na akala natin normal lang, pero unti-unting sumisira sa inner peace natin. Sa video na to, ilalantad natin ang 8 ego-driven habits na kung hindi mo bibitawan, hinding-hindi ka magiging tunay na masaya. Number 1, palaging kailangan mong patunayan ang sarili mo. Isa ito sa mga pinakadelikadong habit ng ego. Yung pakiramdam na parang palagi kang nasa entablado at kailangan mong mapabilib ang mga tao. Sa bawat kilos, bawat salita, may pressure kang maramdaman na dapat makita nila kung sino ka talaga. Dapat marinig nila ang boses mo. Dapat makuha mo ang atensyon, respeto at paghanga. At kung hindi mo ito makuha, parang may kulang. Parang may mali. Kaya kahit pagod ka na, pipilitin mong sumabay. Kahit hindi ka na masaya, magpapanggap kang okay ka lang. Kasi ang ego, ayaw maiwan. Ayaw mapag-iwanan. Gusto nito, ikaw ang sentro. At dahil doon, nauubos ka. Hindi mo na namamalayan, unti-unti ka nang nakatali sa imahe na gusto mong ipakita. Hindi sa kung sino ka talaga. Hindi mo na pinapakinggan kung anong gusto mo. Mas pinapakinggan mo kung anong gusto ng iba sa'yo. Yung boses ng ego mo, mas malakas kaysa sa tunay mong pangangailangan. At habang pinipilit mong patunayan ang halaga mo sa panlabas, lalo kang napapalayo sa tunay mong halaga sa loob. Ang masakit pa, kahit anong achievement ang makuha mo, parang kulang pa rin. Kapag napatunayan mo na ang isang bagay, may bago na namang kailangang patunayan. Paulit-ulit, parang walang katapusan. Kasi ang validation na hinahanap mo sa labas, hindi talaga kayang punan ang kakulangan sa loob. At doon mo marirealize, hindi talaga sa pagpapatunay nanggagaling ang totoong saya. Nanggagaling ito sa pagtanggap kapag natutunan mong hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat ng oras. Kapag natutunan mong tahimik lang pero buo ang loob mo. Kapag tinanggap mong hindi mo kailangang maging impressive para maging mahalaga. Ang kalayaan, ang kapayapaan at ang kaligayahan, makukuha mo yon hindi sa dami ng pinatunayan mo, kundi sa pagbitaw sa pangangailangang patunayan pa. Number 2, naiinis ka kapag may mas magaling sa'yo. Isa ito sa mga pinakatahimik pero pinakamapangwasak na epekto ng ego. Yung pakiramdam na may bumaba sa halaga mo tuwing may umaangat sa iba. Hindi mo man sinasabi, pero sa loob-loob mo, may kurot. Bakit siya? Bakit ang bilis ng progreso niya? Bakit parang effortless sa kanya? Samantalang ikaw, hirap na hirap. Hindi ka masamang tao kapag nararamdaman mo to. Natural sa ating mga tao ang magkumpara. Pero ang ego, ginagawa nitong personal ang tagumpay ng iba. Ang mga simpleng kwento ng tagumpay, pinapalabas ng ego na parang insulto sa kakayanan mo. At dahil dito, unti-unti mong iniimbak ang inggit. Isang lason na walang ingay, pero palihim na sumisira sa loob mo. At ang masama pa, hindi mo agad namamalayan. Kasi bihira mong aminin sa sarili mong naiinggit ka. Pero sa mga maliit na hirit, sa mga paninira sa likod, sa hindi mo pag-like o pag-congratulate, doon lumalabas ang epekto nito. Ang masaklap, habang nakatuto ka sa kung anong meron sila, nakakalimutan mong tumingin sa kung anong meron ka. Habang sinusukat mo ang sarili mo gamit ang tagumpay ng iba, nawawala ka sa sarili mong biyahe. Napapagod ka kakahabol sa hindi mo naman talaga landas. At ang happiness na hinahanap mo, lalo lang lumalayo. Ang ego ang nagtutulak sa'yo na maniwala na dapat ikaw din. Dapat ikaw din ang magaling, ikaw din ang bida, ikaw din ang may moment. Pero ang totoo, ang bawat isa ay may sariling oras. Hindi nawawala ang halaga mo kapag may ibang nagniningning. Hindi nababawasan ang ilaw mo kapag may ibang sumisikat. Ang tunay na liwanag ay hindi kailangan ng spotlight para umilaw. Kailangan lang nito ng consistency at tiwala sa sariling panahon. Kaya habang hindi mo binibitawan ang inggit na yan, habang iniisip mong laging kompetisyon ng mundo, hindi mo mararanasan ang totoong kapayapaan. Kasi ang taong pinangungunahan ng ego, kahit anong marating, kulang pa rin. Parang butas na timba. Kahit gaano karaming tubig ang isalin mo, hindi mapupuno. Pero ang taong marunong tumanggap at humanga ng walang pagkapikon,
Siya yung may pusong laya. Number 3, takot kang magpakita ng kahinaan. Isa sa mga pinakamatinding hawak ng ego ay ang takot na masilip ng iba ang kahinaan mo. Kasi sa isip ng ego, ang pagiging mahina ay kapintasan. Para bang kapag nakita ng iba na nahihirapan ka, natatakot ka, nalulungkot ka, ay bababa ang tingin nila sa'yo. Kaya ang ginagawa mo, pinipilit mong maging matatag sa lahat ng oras. Nagpapanggap kang ayos lang, kahit hindi. Ngumingiti ka, kahit puno ka na ng bigat. Tinatago mo ang totoo mong nararamdaman dahil ayaw mong isipin ng ibang tao na mahina ka. Pero habang ginagawa mo yan, unti-unti kang napapagod. Napupuno ka ng pressure, ng stress, ng lungkot na hindi mo mailabas. At ang mas masakit, kahit napapaligiran ka ng tao, pakiramdam mo mag-isa ka. Kasi walang nakakaalam ng totoo mong nararamdaman. Walang nakakakilala sa tunay mong sarili. Kasi pinipili mong itago ang bahaging yun dahil sa takot. At habang tumatagal, nasasanay kang ikubli ang damdamin mo. Unti-unti kang nagiging estranghero sa sarili mong emosyon. Para kang nakasuot ng maskara, palaging kalmado, palaging okay. Kahit ang totoo, unti-unti ka nang nauupos sa loob. Ang hindi naiintindihan ng ego ay ito, ang pagpapakita ng kahinaan ay hindi kahinaan. Isa itong katapangan. Hindi lahat kayang maging totoo. Hindi lahat kayang aminin na nasasaktan sila. At kapag nagawa mong yakapin ang bahaging yun ng sarili mo, yung hindi perpekto, yung minsang nalulugmok, yung nangangailangan ng tulong, doon mo mararanasan ang totoong ginhawa. Doon mo mararamdaman ang totoo mong koneksyon sa sarili at sa ibang tao. Kapag pinili mong maging totoo, binibigyan mo rin ng pahintulot ang iba na maging totoo sa harap mo. At sa gitna ng mundong sanay sa pagpapanggap, ang katapatan sa sarili ay isang uri ng kalayaan. Ang ego ang nagsasabing dapat palagi kang matatag. Pero ang puso ang nagsasabing pwede kang maging totoo. Ligtas kang maging ikaw. Number 4, ayaw mong tanggapin ang pagkakamali mo. Isa ito sa pinakakaraniwang ugali ng ego na madalas nating hindi namamalayan. Yung automatic na depensa tuwing may pumupuna o may nagsasabing may mali sa atin. Bigla tayong nag-aalibay, nagpapaliwanag, naghahanap ng dahilan. Hindi dahil ayaw nating umamin, kundi dahil takot tayong mawalan ng dignidad, ng respeto, ng imahe na maayos at palaging tama. Kasi para sa ego, ang pagkakamali ay kahinaan. Para sa ego, kapag nagkamali ka, parang bumaba ang halaga mo bilang tao. Kaya lahat gagawin ng ego para mapanatili ang kontrol. Ituturo ang sisi sa iba, papalabasin na hindi ganun kalala, o kaya ay isasantabi na lang na parang walang nangyari. Ang hindi natin naiintindihan, habang tinatakbuhan natin ang pagkakamali, lalo tayong nasasaktan, lalo tayong nakakulong sa pride, lalo tayong napapalayo sa mga tao. Kasi walang gustong makipag-ugnayan sa taong palaging tama, pero sarado naman ang isip. At sa loob-loob natin, alam nating mali tayo. Pero dahil sa ego, pinipilit nating panindigan ang kasinungalingang wala tayong kasalanan. Kaya imbis na matuto, nagiging paulit-ulit ang problema. Imbis na gumaan ang pakiramdam, lalong bumibigat. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Ang pagkakamali ay hindi kabawasan sa pagkatao mo. Bagkus, ito ang daan para lumago ka. Pero mangyayari lang yon kung hayaan mong bumaba ang ego at mas piliin ang katotohanan kaysa imahe. At kapag natuto kang tanggapin ang pagkakamali mo ng bukal sa loob, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng pagpapanggap at kalayaan mula sa paulit-ulit na sakit na dulot ng pride. Kasi ang taong marunong umako ng pagkakamali ay hindi mahina, siya ay malakas. Hindi nakakahiya, siya ay kahanga-hanga. Kaya sa susunod na may pumuna o may magbigay ng feedback, huminga ka muna. Hindi mo kailangang depensahan agad ang sarili mo. Makinig ka, suriin mo, at kung totoo, tanggapin mo. Dahil sa pagtanggap ng pagkakamali, mas lumalawak ang pag-unawa mo sa sarili mo at sa ibang tao. Handa ka bang bitawan ang pangangailangang palaging tama para sa kapayapaan mo? Number 5, palaging gustong kontrolin ang lahat. May mga taong hindi mapakali kapag may bagay na hindi nila hawak. Lahat gusto nilang planuhin, i-predict, at siguraduhin na ayon sa gusto nila ang kalalabasan.
Sa una, parang normal lang. Kasi sino ba naman ang ayaw ng certainty? Di ba? Gusto natin ng assurance. Gusto natin ng stability. Pero kapag lumampas na ito sa healthy level, di mo namamalayan. Ikaw na mismo ang nagiging dahilan kung bakit ka laging pagod, laging anxious, laging hindi masaya. Kapag masyado mong hinahawakan ang lahat, ang totoo niyan, hindi mo talaga hinahawakan ang mga bagay. Sa halip, hinahawakan ka nila. Nakadepende ang peace of mind mo sa bawat galaw ng sitwasyon. Konting hindi ayon sa plano, gulo na agad sa loob mo. Konting pagka-delay, stress na. Konting pagbabago, panic mode na. Ang daming energy ang nauubos sa kakapilit mong kontrolin ang hindi mo naman kontrolado. At habang pinipilit mong paikutin ang mundo ayon sa gusto mo, nakakalimutan mong huminga. Nawawala yung space para sa spontaneity, sa growth, at sa tunay na kapayapaan. Dahil ang totoo, ang buhay ay hindi laging naaayon sa blueprint natin. Laging may mga pagbabago, laging may hindi inaasahan, pero hindi ibig sabihin na laging mali ang mga yon. Minsan, sa mga bagay na hindi mo hawak, doon ka mas natututo. Doon ka mas lumalawak ang pag-unawa. Doon ka mas lumalalim bilang tao. At kung tutuusin, ang hindi mo makontrol ay madalas siyang may dalang aral. Aral ng pagtanggap, aral ng flexibility, at ng tiwala sa timing ng buhay. Hindi lahat ng nangyari ay pagkatalo. Minsan, yun ang proteksyon. Minsan, yun ang direksyon. Ang ego, kapag siya ang may hawak, takot siyang mawala ng kontrol. Kasi para sa kanya, pagkawala ng kontrol ay pagkawala ng halaga. Pero ang katotohanan, ang totoong lakas ay hindi yung kayang kontrolin ang lahat, kundi yung kayang maniwala na kahit hindi mo alam ang susunod, magiging ayos ka pa rin. At yun ang totoong freedom, yung hindi mo kailangang hawakan lahat. Pero kampante kang kaya mong mag-adjust, kaya mong magtiwala, at kaya mong magpatuloy kahit hindi lahat malinaw. Dahil sa huli, ang taong hindi alipin ng kontrol ay malaya. At ang taong malaya, siya ang tunay na masaya. Number 6, ayaw mong magpatawad. Kapag nasaktan tayo, natural lang na magalit, natural lang na umiyak, natural lang na magtampo o magdamdam. Pero habang tumatagal, minsan hindi natin namamalayan. Yung galit na yon, naging bahagi na ng pagkatao natin. Parang laging may nakasabit sa puso, mabigat, masakit, at minsan di mo alam kung saan ang gagaling. Pero nandun lang. At kung hindi mo ito mapakawalan, ito mismo ang magiging dahilan kung bakit hindi mo mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Kasi habang hawak mo pa ang galit, para kang may tanikala. Nakagapos ka sa nakaraan at hindi ka makagalaw papunta sa kinabukasan. Ang ego, ayaw magpatawad. Kasi para sa kanya, kapag nagpatawad ka, parang pinayagan mong ulitin ng iba yung sakit. Parang naging mahina ka. Parang natalo ka. Kaya pinipili nitong kapit sa galit. Dahil doon siya nakakaramdam ng kontrol, ng lakas, ng pagiging tama. Pero ang hindi sinasabi ng ego ay kung gaano kabigat ang binubuhat mo habang hawak mo yung galit na yan. Habang iniisip ng ego na napoprotektahan ka niya, hindi niya sinasabi na unti-unti ka na palang kinakain ng sama ng loob. Hindi mo mararamdaman ang gaan ng loob kung palagi kang may tinik na iniingatan. Kahit paanong tagumpay ang marating mo, kahit gaano ka kasaya sa panlabas, may bahagi ng puso mong nananatiling sarado. Kasi ang galit ay parang kandadong ikaw din ang may hawak. At habang ayaw mong bitawan, hindi mo rin mabubuksan ang pinto ng kapayapaan. At sa bawat araw na pinipili mong kumapit sa sama ng loob, isa ring araw na ipinagkakait mo sa sarili mo ang katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot. Hindi rin ito nangangahulugang okay na ang lahat. Ang pagpapatawad ay isang personal na desisyon, hindi para sa taong nakasakit sa'yo, kundi para sa sarili mong kalayaan. Kasi habang pinipili mong hindi magpatawad, ikaw ang nakakulong. Ikaw ang hindi makausad. Ikaw ang hindi makahanap ng kapayapaan. At sa bawat galit na natutunan mong pakawalan, isang piraso ng puso mo ang unti-unting gumagaling. Ang totoo, hindi madali ang magpatawad at hindi ito isang beses lang ginagawa. Minsan, araw-araw mo siyang pipiliin. Araw-araw mong iaalay sa sarili mong patawad na. Patawad hindi para sa kanya, kundi para sa akin. At sa bawat araw na pinipili mong bitawan ang bigat, mas lalapit ka sa isang uri ng happiness na hindi matutumbasan ng kahit anong panlabas na bagay. Yung gaan sa loob na matagal mo nang hinahanap. Yung tahimik na ligaya na kailangang ipagsigawan dahil dama mo na ito sa puso mo mismo.
Number 7, sobrang talkative mo. Tahimik ang mundo. Pero kapag ang ego ang nangingibabaw, parang hindi mo kayang manahimik. Parang laging may kailangang sabihin. Laging may opinyon. Laging kailangang magkomento. Kahit minsan wala namang nagtatanong, gusto mo pa rin marinig ang boses mo. Kasi sa loob-loob mo, ang pagiging tahimik ay parang pagiging invisible at ayaw ng ego na mawala ng presensya. Kaya kahit hindi makakatulong, basta may masabi lang. Kahit hindi mo na talaga alam ang pinag-uusapan, basta may ambag ka lang. Kahit hindi na ito makakabuti, pipilitin mo pa rin bumangon ang ego mo gamit ang mga salita. Minsan pa nga, napipilitan kang magsalita, hindi dahil may saysay ang sasabihin mo, kundi dahil ayaw mong mapag-iwanan. Takot kang mawalan ng lugar sa isang usapan. Takot kang hindi makilala. Pero ang ganitong klase ng takot ay ugat ng pagod. At ang pagod ay humahadlang sa kapayapaan. Ang totoo, ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Isa itong malalim na anyo ng kumpiyansa sa sarili. Kapag kaya mong hindi magsalita sa mga sandaling hindi mo kailangang magsalita, ibig sabihin, buo ka sa loob. Hindi mo kailangang ipakita ang talino mo sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang marinig para lang mapansin. May kapangyarihan sa katahimikan na hindi kailanman matutumbasan ng kahit gaano kahabang paliwanag. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay space kung saan mas naririnig mo ang tunay mong damdamin. Mas naiintindihan mo ang intensyon ng iba at mas napapansin mo ang mga bagay na karaniwang lumalampas lang sa'yo. Kapag laging ikaw ang nagsasalita, hindi ka natututo, hindi ka nakikinig, at minsan, hindi mo naririnig ang sarili mong damdamin. Puno ng ingay ang mundo, at madalas, ang pinagmumula ng ingay na yon ay ang mismong ego natin. Kaya kung gusto mong maranasan ang mas malalim na kaligayahan, minsan kailangang matutunan mong manahimik. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil alam mong hindi laging ikaw ang bida. Hindi laging ikaw ang kailangang marinig. At hindi laging salita ang solusyon. Minsan, katahimikan ang sagot. Dahil sa katahimikan, natututong huminahon ng puso. At kapag huminahon ng puso, doon pumapasok ang tunay na kaligayahan. Payapa, simple, at buo. Number 8, takot kang magmukhang maliit. Isa sa mga pinakatinatagong ugali ng ego ay ang labis na takot na hindi pansinin o mukhang walang dating. Ito yung pakiramdam na kapag hindi ikaw ang bida, parang nawawala ang halaga mo. Tahimik lang, pero mabigat. Dahil kahit hindi mo sinasabi, gusto mong laging may impact. Gusto mong maramdaman ng iba na may saysay ka, na importante ka, na may silbi ka sa eksena. Kaya kahit pagod ka na, pilit ka pa rin nagpapakita ng lakas. Kahit hindi ka na okay, ayaw mong makita ng iba na nahihirapan ka. Kasi sa likod ng lahat ng kilos mo, may boses na bumubulong. Baka isipin nila na mahina ka. Baka isipin nila walang kwenta ka. Baka mawala ang respeto nila. Ang ganitong takot ay hindi lang nagpapalayo sa'yo sa ibang tao. Pinapalayo ka rin ito sa sarili mong kamalayan, sa sarili mong kalayaan, sa kakaisip kung paano hindi magmukhang maliit, nakakalimutan mong ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa tingin ng iba. Habang pilit mong pinapalaki ang tingin ng iba sa'yo, unti-unti mong nakakalimutang mahalin ang sarili mo ng sapat para tanggapin kahit yung mga bahagi mong hindi kaaya-aya, hindi palaban at hindi perpekto. At habang patuloy mong pinanghahawakan ang imahe ng pagiging malaki, mas lalo mong mararamdaman ang kakulangan. Kasi ang ego, kailanman ay hindi masisiyahan. Lagi itong maghahanap ng panibagong patunay. Lagi itong takot mawalan ng spotlight. At sa huli, ikaw rin ang mapapagod sa isang laban na hindi mo kailanman tunay na kailangan. Sa huli, lahat tayo may ego. At hindi masama sa kabuuan. Minsan, ito rin ang nagtutulak sa atin na magsumikap, lumaban, at mag-survive. Pero kapag hinayaan natin ito ang palaging nangingibabaw, kapag mas pinili nating pakinggan ang boses nito kaysa ang boses ng katahimikan, ng puso at ang kabutihan, unti-unti nitong kinakanser ang kaligayahan natin. Tahimik pero sigurado. Ang ego ay parang pader na binuo natin para protektahan ang sarili natin mula sa sakit, kahinaan at rejection. Pero habang tumitibay ang pader na yon, napuputol ang koneksyon natin sa ibang tao. Napuputol din ang koneksyon natin sa sarili nating damdamin. At sa puntong yon, kahit anong ginhawa o tagumpay ang makuha mo sa labas, mananatiling may kulang sa loob. Kasi ang tunay na kaligayahan ay hindi mo makukuha sa panalo, sa papuri, o sa pagkapanalo sa argumento.
Nakukuha mo ito sa katahimikan ng isip, sa pagiging totoo sa sarili, at sa kakayahang i-let go ang mga bagay na hindi mo naman kailangang buhatin habang buhay. Hindi mo kailangang palaging tama. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang itago ang kahinaan mo o ikumpara ang sarili mo sa iba. At lalong hindi mo kailangang bitbitin ang galit na nagpapabigat sa puso mo. Dahil sa bawat desisyon mong palayain ang sarili mo mula sa ego, isang hakbang ka palapit sa kalayaang hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay. Ang kalayaang maging ikaw, payapa, buo, at masaya. Hindi madali, pero posible. At nagsisimula ito sa isang simpleng desisyon. Ang piliin ang kapayapaan kaysa pride. Ang pagiging totoo kaysa perpekto. At ang pagpapatawad kaysa pagkakulong sa sama ng loob. Kapag ginawa mo yan araw-araw, unti-unti mong mararamdaman, hindi lang sa isip, kundi sa buong pagkatao mo, na mas magaan pala ang mabuhay kapag hindi ego ang nagpapatakbo sa'yo. Alam mo, minsan ang totoong laban ay hindi sa labas, kundi sa loob natin. At kapag natutunan mong patahimikin ang ego mo, doon ka magsisimulang huminga ng maluwag at maramdaman ang tunay na saya. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content na makakatulong sa'yo. At gusto ko rin marinig ang insight mo. Alin sa 8 na ego-driven habits ang gusto mong unti-unting bitawan starting today? I-comment mo sa baba. Baka yung sagot mo, makatulong din sa iba. Hanggang sa susunod, tandaan, mas magaan ang buhay kapag natutunan mong bitawan ang hindi mo na kailangan.